Hello po, tanong ko lang po, nasaan po si Satan ngayon? Nasa mundo po ba o nasa kalaliman ng daigdig? Si Satan po ay sobrang laya pa ngayon. Wala pa siya sa takdang oras niya para ilagay siya sa dagat-dagatang apoy. At tatandaan po natin, pag siya ay ibinulid na sa dagat-dagatang apoy, ay hindi siya maghahari doon. Kundi, yun ay ginawa para talaga sa kanya at mga kasama niyang anghel na nag-aaklas sa langit upang parusahan araw at gabi ng walang katapusan. Tignan natin ang sinasabi ng Bible patungkol dyan. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Ito po ay nangyari sa Old Testament, at ito ang pinakamatandang aklat sa Bible. Ito yung panahon na mayroong pagkakatipon ang mga anghel sa langit, at pati si Satan ay pumunta doon. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Tinanong ng Diyos kung saan siya galing, at ang sagot ni Satan ay parot parito sa mundo at mamanhik manaog doon. Kung i-imagine natin ang ginagawa ni Satan, makikita natin dyan na siya ay sobrang laya at para lang siyang gumagala-gala dito sa mundo. At alam naman natin sa book na yan na pinahintulutan ng Diyos si Satan na gawin niya ang mga pagsubok kay Job. At yan ang ginagawa ni Satan sa mundo ngayon. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeketh whom he may devour. Kaya tayo ay dapat ay maging maingat at mapagbantay dahil ang kaaway, ang dyablo, ay hindi yan tumitigil. Nag-aabang lang yan na parang layon kung sino ang kanyang masisila o ang kanyang malalapa. Kaya kung mahina ang pananampalataya natin sa Diyos, ay madali lang makakaatake sa atin ng kaaway. Neither give place to the devil. Hindi dapat nagkakapuwang sa atin ang dyablo. Hindi dapat natin nabibigyan ng daan ang dyablo sa ating buhay. Paano mangyayari yan? Dapat tayo ay laging lumalakad sa espiritu. Dapat tayo ay spirit-filled. Dahil pag binigyan natin ang daan ng dyablo, ay sigurado aatake yan at gagawa yan ng paraan para masira ang iyong pananampalataya sa Diyos. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Hinihikayat ang mga mananampalataya dito na magpakalakas sa Diyos. Dahil merong digmaan na nangyayari sa atin sa araw-araw. Put on the whole armor of God that ye may able to stand against the wiles of the devil. Alam naman natin ng mga sundalo, bago yan sumabak sa gera, bukod sa sila ay na-train ng maigi, ay magsusuot yan ng mga armor o mga baluti para maiwasan ang mga damage na matatamo nila o baka malesen yung damage at pang-protekta sa katawan. At dito naman ay pinagagayak tayo ng armor ng Diyos para tayo ay magsitibay laban sa mga gawa ng dyablo. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against his spiritual wickedness in high places. Hindi tayo sa laman at dugo nakikipagbaka o sa tao, kundi sa dyablo. At kasalukuyan niyang pinamamahalaan ng mundong ito sa kasamaan. Yan ang tunay nating kalaban, mga kapatid. Hindi ang kapwa natin tao, kundi ang dyablo mismo. Dahil wala yan ibang gustong gawin kundi wasakin, sirain tayo, pagdudahin tayo sa bawat isa, at lalo pa na ilayo tayo sa Diyos. Kaya ipinapagayak tayo ng armor ng Diyos para tayo ay makatagal laban sa gawa ng dyablo. Dahil hindi pa ito ang takdang oras upang siya ay ibulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya sobrang laya niya pa ngayon na pagala-gala at naghahanap na mabibiktima. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Ito na yung panahon na ilalagay si Satan sa bottomless pit, pero hindi pa po ito yung lake of fire. At siya ay ilalagay doon ng 1,000 taon, at mangyayari po yan after ng 7 years tribulation. And cast him to the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nation no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loose a little season. Kung i-imagine natin yan, pagtapos ng 7 years tribulation, siya ay ikukulong ng 1,000 taon. At pansamantala ay papakawalan ulit, ngunit sa maliit na panahon na lamang. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loose out of the prison. Yan na po yung pagtapos ng 1,000 years, siya ay kakalagan. And shall go out to deceive the nation which are in the 4 quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Sa maiksing panahon na natitira sa kanya, ay yan pa rin talaga ang ginagawa niya. Dadayain niya ang mga bansa upang sumama sa kanya sa pakikibaka.
And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Makikita natin diyan kung paanong tinapos ng Diyos ang mga pakulo ni Satan. Kaya wag po nating isipin na magkapantay ng lakas si Satan at ang ating Diyos dahil malayong malayo po yan sa katotohanan. Dahil sa kahit nakatiting lang na lakas ng Diyos ay hindi nauubra si Satan sa kanya. At pagtapos niyan, ito na ang mangyayari sa kanya. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. At yan na po ang huling kahantungan ni Satan, ang dagat-dagatang apoy, kasama ng mga unbelievers, mga false prophet, at pahihirapan sila araw at gabi nang hindi natatapos. Kaya habang tayo ay nabubuhay pa at hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo, ang dyablo, si Satanas, ay nandito pa yan. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid at patuloy lang sa pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat po and God bless you all.